Hindi may kakailang mahalaga ang kasaysayan tungo sa pambansang pagkakakilanlan ng ating bayan. Ngunit sa panahon natin ngayon, mahalaga pa rin malaman ang estado ng mga tinaguriang pag-asa ng bayan sa kailang pag-alala sa kayamanan ng pag-aral na ito. Matatandaan na kailan lang ay nag-viral ang konteksto ng Madjoha meme sa mga balita. Sa puntong ito, naisipan namin na mag-interview ng mga Gen Zs tungkol sa kaalaman nila sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagtanong-tanong kami sa Random Gen Z at umabot pa nga kami hanggang Pasig. Ngunit konting disclaimer lamang po, ang quiz na ito ay para lamang tasahin ng kanilang kaalaman at hindi intensyong manghiya. Ang tanong, masagot ka nila mga ito? Ano ang kahulugan ng KKK? Katapat-tapatan. Sinaunang paraan ng pagsulat sa Pilipinas. Yung may feather and ink, I'm just not sure what's the Tagalog of it. Ano ang pinakamatandang syudad sa Pilipinas? Cebu. Oldest city sa Pilipinas. Ang hirap mo na. Oldest form of writing sa Pilipinas. Bye-bye. Oldest system of writing sa Pilipinas. Liham ko. Tinaguri ang tatlong trialing martir sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Gomez, Burgos, and Zamora. Ang shucks, hindi ko po alam. Ano ang pinaunang paraan ng pagsulat ng mga Pilipino? Bye-bye. Kaugnay ng quiz, kumonsulta kami sa mga history experts ng NHCP na sina Mr. Eufemio Agbayani III at Mr. Albert Barreto. Narito ang kanilang mga tugon. Understandable ito kasi napakarami mga bagay na dapat tandaan sa kasaysayan. At kapag ikaw yung simpleng estudyante o kaya simpleng mamamayan na hindi naman nagpapakadalubhasa, maaaring hindi lahat ma-retain, no? Alamin nila yung saysay, significance. Lahat ng mga nararanasan natin ngayon, ito'y bunga na nakalipas at kailangan maunawaan natin ito. Kung susumahin anuman ang henerasyong kinabibilangan, napakalaking hamon ng pagkintal ng kasaysayan sa isip ng lahat ng mamamayan. Sa makatwid, narapat baunin ang mga ito at huwag hayaang for dalimot na lamang mauwi ang saysay ng mga salaysay ng mga aral na nakalipas. Lalo po, At Alexandra Mariano, Giorno ng Pagbaba.